Bakit kaya hindi lumalaki ang business ko? Natanong mo rin ba yan sa sarili mo mga boss? Na kung bakit, ang dami mo nang ginawa sa business mo. Ginawa mo naman lahat. Nag-overtime ka, di ba? Tapos, nag-hire ka ng marami. Pero bakit kaya hindi pa rin lumalaki yung business mo? Kung yan yung problem mo, well, congrats. Pareho po tayo. Ganyan din po yung problema ko dati. Meron tayong mga kakilala na meron silang sari-sari store. Lumipas yung ilang taon, 5 years, 10 years. Pero still, yung business nila sari-sari store pa rin. Tanong mo ba yun, boss? Na bakit kaya ganon? Bakit hindi lumalaki yung business nila? On the other side naman, kung napapansin nyo po yung ibang negosyo kagaya nila ni 7-Eleven, kagaya nila ni Jollibee, ni McDonald's, bakit ang dami ng mga branches nila? Ano kaya yung sekreto nila? Isa pala sa dahilan bakit lumalaki yung business is dahil sa tinatawag na business model. Ito yung modelo ng business mo na nakadesign kung yung business mo is lalaki or hindi. Kung business mo na sari-sari store, kung wala kang gagawin na business model dyan, wala kang gagawin na improvement dyan or innovation, hindi yan lalaki. Hanggang sari-sari store lang talaga yan. Ito yung mga business models na kailangan mong malaman mga boss. Hindi po ito tinuturo sa school, hindi po ito tinuturo sa mga books. Kailangan po natin malaman to mga boss kasi gusto nating mapalaki yung business natin para mas marami tayong matulungan na ibang tao. Unang business model na i-share ko is B2B business model. If you do business sa mga businesses, mas malaki yung chance po na lalaki yung business mo kasi volume yung orders nila tsaka repeat orders po yon sa B2B. Second is distribution business model. Mas maganda po yun. Mas madali mong ma-scale up yung business mo. Number 3 is franchising. Kagaya sa mga ginagamit ng Jollibee, McDonald's, 7-Eleven, franchising po yung business model na ginagamit nila. Kaya po, sobrang laki ng business nila. Number 4 is platform. Pinakamagandang example niyan is Lazada and Shopee. Pinagtagpo po nila yung seller tsaka buyer. Panglima is agency. Yung nag-hire ka ng mga tao. Yan, magandang business model po yan kasi sasabog talaga yung business mo dyan. Pang-anim na nakikita kong business model is yung tinatawag na subscription model. Marami ako nakikita mga subscription model na business kagaya nila ni Netflix, si PLDT, subscription model din yan. Basta ang dami pang business model na kailangan nating malaman mga boss para po mas lalong lalaki yung business natin. Just evaluate if anong business model na pwede mong i-apply sa current business mo ngayon. I want you to know na meron po mga business model. Kailangan po nating gumamit ng mga business models para po mas madali nating ma-scale up yung business natin. So, yun lang po muna mga boss. And always remember to always work smarter, not just harder. Takits mga boss! Bye-bye!